Nakahanda na yung mama. Ito na. Okay po, muli good morning po sa ating lahat. We resume our teaching today. So we'll make it a quick one kasi orientation lang ulit. Brother Arn, paano ba mangyayari? Yung 101, magiging 201 ba? What we will be doing po ngayon is itutuloy lang kasi mahirap, hindi siya, ang hirap isistema, hindi naman lahat kumbaga po, hindi siya parang school. Pag school kasi, ito klase mo, attend ka. Meron kasing, kumbaga, hindi siya buo. Merong hindi naka-attend ng 101, mahirap nang ituloy-tuloy. So ngayon po, ang gagawin natin, lahat will just go through 201. Yung 101, okay lang yan, nakabatch kayo. Tapos yung 201, again, nakabatch. At least meron pong nakabatch na 201. At if in case na may kuhanin or itap sa inyo, pwede rin kayong mag-share sa 101. Para po hindi, nakapisan po siya, hindi siya yung, in short, ang hirap po nung 101 dadalhin sa 201 kasi hindi po buo yung 101. Na-get po natin yon. Hindi po kasi lahat ay naka-attend ng 101. So tutuloy lang po natin. I'm also thinking na irepaso yung topics ni teaching kasi magko-coincide siya or mag-overlap or madodoble, in short, kapag nagkaroon na po ng discipleship class. Supposedly, dapat kahapon may discipleship class. Ang discipleship class po ay napagkasunduan na maging every Saturday, 6 a.m. to 7 a.m. Okay? At yun po ay open to all, pero it's a must for the leaders, ministry head, department head, board. It's a must na maka-attend. Pero kung di talaga maka-attend, opo, Saturday. Kaya po siya 6 a.m. to 7 a.m. po. It's open to all, but it doesn't mean na kapag umattend ng discipleship class, will be given group. Kaya wag pong mag-alala, no? Hindi ibig sabihin, matik, umattend ka ng discipleship class, ay bibigyan ka na agad ng i-disciple mo. No? At least, you are being equipped. So, when time comes, kapag dumating na may grupo, and you are ready, and the group is ready, jive kayo, tugma kayo, o doon natin ibibigay. Pero hindi po siya matik na kapag umattend ng discipleship class, ay magkakaroon po ng group agad. Okay po? So yun po yung mga ilan sa ating magiging takbuhin. And also there are other proposals that I am trying to ask the board. Yun po. Mga ilan. Mamaya pag-uusapan. So hintay lang po tayo ng mga ilang announcement kung ano po doon yung mapagkakasunduan later. Okay? So, let's review. Kasi isang taon po yung lumipas, no? Isang taon yung lumipas. Yung January, wala po tayo. February na po ngayon. Let's try to review kung ano po ba yung mga pinagdaanan natin. Okay? Sige. Unang tanong, ano po ba yung natatandaan ninyo? O yun lang, yung simpleng tanong. Ano yung natatandaan nyo noong last year, 101?
Sandali. Discipline of the body. Discipline of the body, yun yung medyo latter part na, no? The discipleship and the discipline the body. Sino pa po may naaalala? Christian living. Okay. Tama yan. Yun yung second part. Sino pa po may naaalala? Nakalimot na yung Now, why did I start with that question? Ano yung natatandaan mo? I'll give you principles when it comes to teaching. Okay? Bibigyan ko po kayo ng mga ilang prinsipyo naming mga guro. I don't know kung natatandaan pa to ng mga gurong katulad ko sa Tibet. Tinatawag siyang Bloom's Taxonomy. So it's a theory. Pag nag-aral po kayo ng education, isa po yun sa pagdaraanan nyo. Bloom's Taxonomy. And I think hindi lang siya sa education pinag-aaralan. Even other degree course, pinag-aaralan din yon. Baka lang hindi natin natatandaan. Okay? Sige po. Let's pray. Father, we come before you in expectations that you will meet us once again, that you will feed us, our minds, our hearts, our whole being, that as we are being fed, we will grow in the knowledge of you, that we will be deeply rooted in the knowledge of you. And as we get deeper, we will be fruitful, and our fruits will be a harvest of sweetness. And that harvest will be beneficial for us and will be beneficial for the people around us. Holy Spirit, guide us, be our teacher. In Jesus' name we pray. Amen. Sino po nakakabisado nung pinakabisado ni Ate Malu last time? In 2 Timothy chapter 3 verse 16. Meron pa bang nakakakabisado? Nakakaalala? Ano po yun? Ano po? Ano ba yun? Last week po yun. Last week. Yun po ay preaching. Hindi po siya teaching. Opo. Natandaan niyo po yung apat, no? Ministry, and ministry. Salamat po't natandaan ninyo. Importante po yan. Yung word na yan, natandaan. But again, meron po bang nakakatanda nung pinamemorize sa atin ni Ate Malu na 2 Timothy chapter 3 verse 16? All scriptures are God's breath. It is helpful. Tatandaan po natin. In rebuking, in teaching, in reproofing. Hindi po natin natatandaan. Okay lang po kung di natatandaan. So, doon tayo sa... may gift check po ba? Wala po, hindi po ako kasing yaman ni Pastora. No? 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Don't worry, kahit po ako hindi ko siya kabisado. No? Sabi po dito, all scripture is God-breathed or the breath of God, profitable. Ibig sabihin po ay magiging kapakinabangan. Para saan? For teaching. Unang-una pong sinabi, for teaching. Okay? Sa pagtuturo. For reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Para daw, 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Yung dulo, 17, para saan daw yung Word of God? The Word of God is for us to be equipped and for us to be trained to do good. So mahirap palang magpakabuti, mahirap palang gumawa ng mabuti kung wala tayong daladalang salita ng Diyos. And the good thing in that verse, o ang gusto ko po makita nyo po sa verse na yon, yung Word of God is good for, unang-una, for teaching. Okay? For teaching. January, if you are not familiar or if it is not known to you, January po, according to law, isinabatas mula pa ni Cory, ni Fidel B. Ramos, even ni Pinoy, even ni Duterte, at pinondohan ni Manny Pacquiao. Ang January po ay tinatawag na Bible Month Celebration.
I don't know kung alam po ninyo iyon. Pero tuwing Enero po ay Bible Month celebration. Ibig pong sabihin, ganun po pinapahalagahan ng mga tao, even ng batas, ang salita ng Diyos. Bakit po? Bigyan ko po kayo ng sample. Ang batas po ay nakasalig, the 1987 Constitution, kung aaralin nyo po, lahat po yan ay nakasalig sa salita din ng Diyos. Okay po, kaya nga po, meron dyan na huwag ka papatay. Meron po diyang family code sa batas. Nakasalig sa salita ng Diyos. Another sample, pag po kayo ay magwi-witness sa korte, sasabihin sa inyo, may papahawakan. Sabihin mo na, I do solemnly swear to tell the truth, nothing but the truth. Saan po nakapatong yung kamay? Bible. Because the Bible is the only source of truth. Only. Wala po akong ibang pwedeng sabihing source. Kaya po ginamit ko yung salitang only. Because only the Bible is the source of truth. No, maaaring meron tayong nababrowse sa FB o kaya nababasang libro. They can be true, okay, but not totally true. They can be factual, but not true. Magkaiba po kasi yung facts sa true. Facts is just supporting the truth. Ulit, facts are just supporting the truth. Halimbawa, sa Bible, nabanggit yung Jerusalem, Bethlehem, nabanggit yung mga lugar na yon, nabanggit si King Darius, King Nebuchadnezzar. Those are facts. Okay po? Those are facts supporting the truth. Ano yung truth na totoong Bible? Kasi nasulat siya. Get po natin yon. Now, Brother Arn, bakit mo ba yan itinuturo? Bakit yan ang simula natin? Resuming from 2024, bakit dyan tayo bumabalik? Si Ate Maluwala, no? Because what I will be doing, what I will be asking, starting February, ito pong February, March, the first quarter, babalik po tayo sa doctrinal teaching. Doon muna po tayo ulit. Okay? And one of the doctrines na dapat talagang bugbog na bugbog lahat tayo is the doctrine of believing in the Bible. No? Kasi baka mamaya, hindi natin talaga alam kung ano ba ang gamit ng Bible, para saan ang Bible, dapat bang paniwalaan ng Bible. Lalo kapag natanong tayo, totoo ba yan? Sulat lang naman yan ng tao. O paano natin yun sasagutin? Diba, hindi ako naniniwala dyan. Paano pag may lumapit sa atin? Hindi ako naniniwala dyan. Sulat lang yan ng tao. How would we handle that situation? Kaya po ang salita ng Diyos ay dapat inaaral. Going back to my very first question, anong natandaan ninyo? Sa Bloom's taxonomy po, it's a pyramid. Pyramid po siya pataas. Pataas, syempre. Pyramid na pababa. Pyramid po siya. Ang pinaka-baseline po ng pyramid na yon, wala lang po sa PowerPoint. Send ko na lang po pwede nyo rin naman pong i-search per GC. Ang baseline po ng teaching ay remembering. Bloom's taxonomy is saying that if you want to learn, you need to have the baseline. Pundasyon, tandaan, remembering. So, ibig sabihin, mahirap pa lang sabihing natuto ko pero hindi mo natandaan. Tama naman. Diba? Paano mo masasabi? Kaya po kami mga teacher, what have you learned? Kailangan matandaan nila, ma-recall. That's why I said, thank you and I well appreciated na lumipas ang isang linggo, natandaan niyo po yung 4 na yon. Sa edad nyo, para matandaan nyo yung 4 na yon, ay, hindi po, ini-encourage ko lang po sila. Imagine mga kapatid, sa edad nila, ayun nga po, correct, tama po, may pinagkatandaan po ano. But seriously mga kapatid, I want you to be challenged. Sa edad po nila, para matandaan po nila yung 4 na yon, it's something
that we really need to challenge ourselves. No? Because the foundation of learning is remembering. Kaya nga po, paulit-ulit in the Old Testament, ituro mo sa mga anak mo kung anong ginawa ng Diyos sa atin, paano tayo iniligtas, ituro mo, ipaalala mo, because learning starts in remembering. Kung ang natatandaan mo lang lagi ay kung paano kang sinaktan ng ibang tao, something is wrong. Wala kang matututunan doon. Kung ang natatandaan mo lang ay kung paano ka sinaktan ng jowa mo nung mga nakalipas na years ng buhay mo, something is wrong. Growing is not possible in that kind of remembering. Walang lumalago na ang natatandaan lang niya is pain. Any root that is rooted in bitterness will have a fruit of bitter fruit. So ano yung kaya mong tandaan? And remembering is a choice. Ang pagtanda, not the age, ang pagtanda to remember something is a choice. Kaya nga nung nasaktan ka, choice mo yan na tinatandaan mo pa rin. It's a choice. Basic foundation of learning is remembering. Kaya nga, tuwing linggo, kung wala po tayong natatandaan, anong matututunan? Una pa lang po yun. Kaya I'm encouraging everyone, mag-notes po tayo sa phone, mag-notes. Bakit? Hindi po lahat matatandaan natin. Napaka-imposible na kaya mong tandaan in verbatim. Pag sinabi natin verbatim, ay word per word, yung naririnig mo pag Sunday, or Wednesday, or kapag teaching. Kaya po, I am highly encouraging all of you, write. Kasi anumang isulat mo, matatandaan mo. Anumang isulat mo, mas madali mong matatandaan. Kaya nga po yung mga utang sinusulat eh. Diba? Kasi pag di mo sinulat, yung iba nga lang sinusulat po sa tubig. Kaya makakalimutan. But again, in a serious note, nung ating po pinag-uusapan, please, write. Write. Yung kontrata nyo, mag-asawa, nakasulat ba? Nakasulat. Tama. Para pag nakakalimutan, matandaan. Uy, eto kasal tayo nitong petsa na to. And when you write something, it becomes legal. I'm putting you to higher principles, mga kapatid. When you write something, you're putting legality on it. Ganon din, pag nagsusulat ka ng natutunan mo sa salita ng Diyos, sa napapakinggan mo, nagiging legal siya. Put legality on what you are learning. Write down. Hindi po lahat matatandaan natin. Hindi naman po tayo laging 18 anyos, 60. Minsan nga mga bata ngayon, simple, hindi matandaan. Ang alam lang ng mga kabataan, password ng phone. No? Tandang-tanda yan. But again, that's my challenge for all of you. Remembering. Nasa remembering pa lang po tayo. Ang Bloom's Taxonomy po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. No, 6 po siya. Remembering is the basic. So kung hindi ka makatanda, mahihirapan pong umangat sa pangalawa. Or actually, hindi po pwedeng umangat sa next level of learning, of teaching, which is understanding. Paano mo mauunawaan ang isang bagay na in the first place ay hindi mo alam? Wala kang knowledge of it.
Paano mo uunawain ang Diyos kung saan wala ka namang alam patungkol sa Diyos? Although the Bible is very clear that God cannot be fathomed by human minds. Hindi. Bakit po? Alam niyo, hindi naman talaga natin maaarok kung sino at ano talaga ang Diyos. No? Nung kabuuan. Bakit? Pag po nalaman niyo na po kung sino talaga ang Diyos ng buo, totally, de Diyos na rin po tayo. Napaka-misteryoso po ng Diyos. Kaya po inaalam natin siya every day, day by day. Relationship. But again, going back to the Bloom's taxonomy, we need to have basic foundation, remembering, knowledge. Saan po nakukuha yung knowledge? Pakikinig, pagbabasa, knowledge. Pag nagbasa po ba kayo ng Bible, nauunawaan nyo na po agad? Yun po yung next level ng pyramid understand. Sabi, maraming umiling, hindi po. Correct. Lahat po tayo, pag binasa natin ang Bible, not at the very once, pag binasa nyo, naiintindihan nyo na agad. Or, kung naiintindihan nyo man agad, dahil matagal na kayong nagbabasa ng Bible, pero pag binasa mo ulit yung isang chapter or isang verse, binalikan mo, bago na naman yung naintindihan mo. Okay? Pagdugtungin ko po yung dalawa, remembering and understanding. Wala pong makaka-understand nang wala munang nagre-remember. Kaya nga, ulit, Joshua 1:8, 9, do not let the book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Yun po yung calling sa ating lahat. To remember. Sila po, sa mga Israelites, sa Israel, to the point na meron pa silang ritual. Nakalimutan ko yung tawag, yung sinusulat pa dito, sa matchbox, nilalagay. Ano po, sorry? Apo, yun. Pero may tawag po sila dun Nakalimutan ko. Opo. Anyway, ganun up to that point susulat nila. No? Kaya nga po, ito pa sample. Nung nagbigay po ng tinatawag na 10 Commandments si God through Moses, verbal lang po ba? Verbal, sinabi kay Moses. Pero, sinulat. Bakit kailangan pa isulat? Nagiget po natin? Napaka-importante po na kailangan natatandaan natin. If you want to learn, kung gusto po nating matuto, remember. Matuto pa lang po Kung gusto naman nating makaunawa, the next level, remember. Base foundation, remember. Brother R, hirap na ako mag-memorize. Hindi naman po kailangan biglaan Memorize something. One verse. Yung pinakamaiksing verse, Jesus wept. At least alam mo kung saan yun. Ako nga, hindi ko, saan po ba yun? Ay, thank you po. Very good. Paunti-unti. Basta wag lang yung katulad ni Kim Chung di ba, na John 3:16, the Lord is my shepherd. Kailangan tugma. No? Remember. Matanda na ako para magtanda. It's not about the age. No? It's not about the age. Go tayo sa next level. The next level of that is to apply. Applying. So again, remembering, understanding, applying. Mahihirapan po tayong mag-apply ng salita ng Diyos sa buhay natin kung di natin matatandaan. Kung hindi rin natin nauunawaan. Understand. Kasi kung mauunawaan mo lang, saka mo lang siya magagawang i-apply.
Halimbawa, may binili kang isang bagay, gadget. Okay? Alam mo na gadget yon. Pero minsan may gadget na hindi mo alam kung paano gamitin. Yung pinaka-function niya, yung kabuoang function niya. Pag hindi po natin kinatikot talaga or binasa yung manual ng isang gadget, maaaring magamit natin siya pero hindi yung full potential. Halimbawa, phone. O alam mo lang puntahan yung contacts, alam mo lang puntahan yung contacts and mag-text. Yun pala, may iba pa siyang function. Not until basahin mo, unawain mo kung paano talaga gagamitin yung gadget na yun, saka mo lang siya ma-apply. Saka mo lang siya magagamit. Na-get po natin yun? Puntahan natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, maliban, natandaan mo, i-meditate mo, i-ponder mo, unawain mo, okay? Pag-aralan mo talaga, hindi mo siya mai-apply. Meron po ba dito na katulad ko na hindi basta-basta sumusunod kapag hindi niya naintindihan? Ako kasi ganon. Pag hindi ko naintindihan yung gusto mong ipagawa sa akin, hindi kita susundin. Kasi ano susundin kung hindi ko nga naintindihan? Kesa umoo ko ng umoo, hindi ko naman naintindihan yung gusto mong pagawa. Ako lang po ba yun? Ayan, si Brother Lex. Diba? Ganon din po. No? Unawain mo, saka mo maya-apply, saka mo magagawa. Malinaw po tayo doon. Puntahan po natin yung pang-apat. Analyze. So remember, understand, apply, analyze. No? Kapag kasi in-apply mo na, that's the time na ma-analyze mo na siya. Kasi may application na-analyze mo na halimbawa po, lugaw. Natatandaan ko kung paano magluto ng lugaw. Ano po inuuna sa lugaw? Ano po ginagawa pag nagluluto ng lugaw? Ay, galing talaga, apoy. Sa ingredients po, anong unang inuhulog? Mantika, manang-mana. Luya. Okay, no? Pero bakit po ba luya? May nakakaunawa ba? Bakit luya? May ibang sagot. Para mawala yung lansa. Para mas malasa ang luya, mawala ang lansa. Bakit pag inuna ko po ba yung bawang, hindi na po sasabay yung luya? Mas lumalasa pag nauna? Sige. Tanong. Ayan, di ba? Iba-iba na tayo ngayon ng unawa. Diba? Iba't iba na tayo ng unawa. Lugaw pa lang yan. Sabay. Lugaw pa lang po yung pinag-uusapan natin, di pa po Bible. No? Now, going deeper to that question, bakit po ba nyo ginagawa na luya yung unahin? Sino po nagsabi sa inyo? Hindi po, sino po nagsabi, sino po nagturo sa inyo? Nakita nyo po sa nanay nyo. Pinaliwanag po ba sa inyo kung bakit luya? Hindi. Pampalis ng lansa. Mas mala. Hindi po, depende po sa isasahog. Baka po kasi may atay, may balon-balon. Matigas. Okay? Now, you're squeezing your brains. I love it. Pag ganyan yung klasiko, I love it. Ganyan yung gusto ko sa klasiko. Nagpipiga ng isip. No, mapapatanong, bakit nga ba luya? Sino ba nagsabi sa akin? At kailangan ko unawain
ginagawa natin, ina-apply natin yung isang bagay sa buhay natin, ilang taon na tayo, pero hindi natin naunawaan. Yun po yung sinasabi ko po sa inyo kanina na ako, ang karakter ko, inuunawa ko muna bago ako sumunod. Hindi ako susunod. Susunod naman ako. Pero paunawa mo sa akin, ano yung susundin ko. Okay? Pwede ba yun sa Lord? You could ask God, Lord, I want to obey. I want to follow you. Pwede mo po bang ituro yung wise? Tuturo naman ng Lord yun eh. Hindi nga lang, ito, for me, hindi nga lang ibibigay sa'yo agad ni God yung big picture, yung buo na procedure. Si God, step by step siya. Because the obedience of the Word of God is step by step. Para magre-rely ka pa rin sa Kanya. Going back kay lugaw. Diba? Kailangan mo i-analyze eh. Nung in-apply mo na, luya pala yung uunahin. Kasi, nung tama si Kuya Rex, si Brother Rex, kasi pag inuna ko yung bawang, madali siyang masunog. Diba? Kaya luya. Pero wala po kasing nag-e-explain sa atin nun. No, minomodel lang. Tinitingnan, nakikita lang natin sa mga lolo, lola natin, sa mga nanay, tatay natin, without us asking, kaya natin natandaan kasi minodel sa atin. Pero without us asking, bakit? Bakit luya? Bakit yan ang nauna? Now, naluto na siya. In-apply mo na lahat ng knowledge mo, natandaan mo, naunawaan mo, in-apply mo na. The next thing to do is to analyze. Masarap ba? Mukha naman, naubos naman. Yeah. Kulang ba sa alat? Kulang ba sa tamis? Anong kulang? The same thing with the knowledge that we are having. Kailangan ina-analyze mo. Kaya po, every time na may nagpipreach ng Sunday, may nagtuturo, kahit sinong nagtuturo pa dyan, learn to analyze. Yan po ang kulang na kulang sa henerasyon ngayon. Scroll lang ng scroll pero hindi nag-a-analyze. Totoo ba to? Ang dami na pong pwedeng pikein ngayon. Boses pwedeng pikein. Mukha pwedeng pikein. Ang dami po. Ito yung henerasyon na hindi uubos ng panahon na uupo to analyze. Naniniwala na lang basta-basta. Mga funny walain, mga funny. No? Baka katulad po tayo ng henerasyon ngayon. Kung ano lang makita sa FB, pinaniniwalaan agad. Learn to analyze. Bakit? Kapag po kasi in-analyze ninyo, in-evaluate, the next thing is to evaluate, analyze, kulang sa sabaw, evaluate, no? That's the time na pwede mong baguhin. That's the time na pwede mo pang i-adjust. Tanong, sino po nag-a-adjust? Ang tao sa salita ng Diyos o ang salita ng Diyos sa tao? Sino po dapat nag-a-adjust? Okay, at least malinaw. Hindi po mag-a-adjust ang salita ng Diyos sa atin, no? Tayong tao ang dapat mag-adjust sa salita ng Diyos. Kaya po, anong ina-analyze at anong ine-evaluate? Tayo. Sarili natin, buhay natin. No? Bakit? Itong salita ng Diyos, ang sabi, ang pangako niya ay ito. Pero bakit hindi nagmamanifest sa akin? Ano may problema? Salita ng Diyos o yung tao? Definitely, ang may problema, tao. Bakit yung lugaw, sinunod ko naman, bakit malabnaw? Analyze. And then adjust. Learn to adjust. Okay po. And top of it, ulitin lang po natin, ano po yung baseline? Remembering, understanding, applying,
analyzing, tapos sumunod po doon, evaluating. Halos magkamukha po kasi dalawa na yon. Ang top po is to create. Creating. Creating. Lugaw. Nung nag-model yung nanay mo, tinikman mo, okay, masarap yung lugaw niya. Nung yung natutunan mo, in-apply mo sa'yo, nagluto ka rin ng sarili mong lugaw, okay, now you need to compare. Nag-create yung nanay mo ng lugaw, nag-create ka din ng lugaw, the same thing ba sila? Same ba ng lasa? Pag hindi pa, ibig sabihin, may kulang pa dun sa pagsunod. Now, putting it in the discipleship na gusto nating lakaran. I'm about to end. Sabi ko sa inyo, quick lang. 30 minutes almost. The same thing sa discipleship, we are creating someone as like us. But again, baka mali lang ako, baka maging extreme. Creating is an attribute only given to God. Ang totoo, we cannot create. Linawin natin yun. We cannot really create. We can only procreate or recreate with God. But creating is ultimately, it belongs to God. Sa Kanya lang yun. Tayo po nagre-recreate lang. Ano po ba kasi ibig sabihin ng creating? Creating is doing something out of nothing. Yun po yung creating. Diyos lang po makakagawa nun. Linawin ko po. No? Diyos lang makakagawa nun. Lahat po ng ginagawa natin is from something. Meron po ba kayong nagawa out of nothing? Pag meron po dito, sasambahin ko na po kayo. Wala pong makakagawa nun. Ang attribute na yun sa Diyos lang. So what we do is to recreate, to procreate with God according to His image and likeness. That's discipleship. Kaya nga sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Hindi siya nag-create, hindi siya nagkakaroon ng isang disciple na kamukha lang niya. Binalik pa rin niya sa Diyos. Kamukha kita, okay? Disciple mo ako, disciple kita, kamukha kita, pero ang ultimate point natin ang Diyos. Remember ministry? The ministry is not about me, ministry. Hindi pa tungkol sa akin. Kung discipler din ako, hindi pa tungkol sa akin yun. Okay? I-disciple kita as I also walk with God. Kaya nga, mahirap maging discipler. Kasi susundin ka eh. Susundin ka talaga nung maiha-handle mo. Paano ka magdesisyon, paano ka magluto ng lugaw, I mean, paano ka magsalita, paano ka lumakad, paano ka manamit, lahat yan ay makokopya, mai-imitate, create. Tapos iikot lang siya ulit. Remember. Kaya nga po, pag nag-disciple, magbabalik lang doon siya. Ano yung natatandaan sa'yo ng disciple mo? Ganito pag si Kuya Arn, pag bibili yan ng ganito lagi sinasabi niya. Wag yan ang bibilin mo, kailangan, ulit, sample. Matatandaan ng disciple ko, halimbawa, remember, kung dinidisciple ko siya, pag siya bumili na, teka, sabi ni Kuya Arne, bago ako bumili, tandaan ko itong mga tanong na to. Kailangan ko ba to? Kung kailangan ko to, may pera ba akong pangbili dito? Kung wala, sa dalawa sa sagot na yon, manahimik ako. Natandaan. No? Natandaan. In-apply, naunawaan, in-apply, in-evaluate, ginawa nung disciple. Imitate me as I imitate Christ. Now, anong kahalagahan ng lahat ng ito? Ulit, the Word of God is your foundation, my foundation.
lalo sa pagdi-disciple, lalo sa may ipapaunawa sa ibang tao. Walang iba. Maaaring magbigay tayo ng mga prinsipyo, just make sure lang na yung prinsipyong bibigay mo ay base pa rin sa salita ng Diyos. That's why, kakausapin ko si Ate Malu. Ate Malu, sabi ko sa kanila, Feb to March, babalik tayo sa basic doctrine. Yun, mag-usap po kami ni Ate Malu. Ready naman na siya sa yung study of the Word. Tama po. Balikan po natin yun. So yun lang po muna sa ngayon. Simple, pero I hope meron po tayong natandaan. That's really a theory. Kung papasok po kayo sa college, tinuturo po yun. Bloom's Taxonomy. Search nyo na lang po. Ang tanong sa atin, gusto mo bang matuto? Kung gusto mong matuto, simulan mo dun sa simpleng magtanda. Kung kaya mong tandaan yung mga pananakit sa'yo, yung mga hurting words sa'yo, bakit hindi mo kayang tandaan ang salita ng Diyos? Diba? Kung kaya mong tandaan yung numero ng mga utang sa'yo, ganitong petsa, January, ganto utang mo. Kaya nating tandaan. Bakit hindi yung chapter 7, verse 6, hindi natin matandaan? Diba? So my challenge to all of us, kung sinasabi niyo pong gusto niyong matuto, gusto nating matuto, start with remembering. Basic foundation. Ano po yung mga pamamaraan para matandaan? Mag-notes, magsulat, mag-repeat, ulit-ulitin niyo po. Huwag niyo pong, halimbawa may isang verse, ulit-ulitin niyo. Kahit isang verse sa isang linggo, yun lang tandaan niyo. Ulit-ulitin niyo po. Ano pa po ang way to remember? I-share nyo po. Sabihin nyo, uy, nabasa ko, sabi sa Philippians, ganito. Share nyo, matatandaan. Marami pong pamamaraan para matandaan. Mag-post din po kayo sa mga wall ninyo. Sulat nyo, post nyo. Napakarami pong way para matandaan. Share mo, chat. Matatandaan nyo po yan. Okay? Bakit? Uulitin ko po. Yung susunod na 5, hindi po yun mangyayari kapag wala po kayong matatandaan. Kaya po, pundasyon yun. Unahin po muna na may knowledge. May knowledge. Okay po. My last statement is this. Hindi mo mamamahal ang isang taong hindi mo kilala. Hindi mo mamamahal ang isang Diyos na hindi mo kilala. Na hindi mo matandaan. Paano mo pa siya uunawain? Paano mo pa siya i-apply? Paano mo pa siya i-evaluate sa buhay mo, yung Diyos? Kung yung simpleng tatandaan mo lang siya, hindi mo matandaan. Hindi mo mamamahal ang isang taong hindi mo kilala. At hindi mo mamamahal ang isang Diyos na hindi mo kilala. At paano makikilala ang Diyos? Sa salita ng Diyos. Sa salita niya mismo. Maaaring makilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng ibang tao, pero iba pa rin yung personal na ikaw, sinasaliksik mo kung sino siya sa buhay mo. Maraming sanay magluto ng lugaw, pero may iba't ibang pamamaraan ng pagluluto ng lugaw. Lahat po tayo may Bible, pero may iba't ibang pamamaraan kung paano mo din tatandaan yung Bible mo. Depende na lang sa'yo. Kung gaano ka kasigasig, kung gaano ka kaseryoso, nakilalanin yung Diyos mo. Okay po, tanong. 45 minutes na po ako. Tanong.
So February, March po, magdidil po tayo in doctrinal. Susunod po dito more on the Word of God. Doon po tayo talaga mag-aral. Bakit ba talaga yan importante? Para saan ba yan? Pwede bang ang Kristiyano walang alam sa salita ng Diyos? Definitely ang sagot, hindi. Walang Kristiyanong hindi alam ang salita ng Diyos. Yes po. Bago tayo magbasa, manalangin tayo. Siya yung nagbibigay ng kapangyarihan ng karunungan ng Espiritu Santo. Kung wala tayong panalangin, parang inilalaan lang natin sa ating sarili na kaya natin to. Hindi. Mabibigo tayo. Asahan natin ang tagumpay natin nasa Diyos, hindi sa ating sarili. Ang tagumpay natin sa pagtitiwala natin sa Kanya, nalangin tayo lagi na may pasasalamat. Amen. Agree naman po because again, the Word of God is God's breath, the Spirit of God in it. And every time that we read the Word of God, it talks to our spirit. Kaya po kailangan talagang manalangin. Hindi po yan nauunawaan basta-basta ng human mind. Pero kailangan pa rin po. No? Kailangan pa rin po yun. Kaya kailangan po nagbabasa kayo, nagre-research. Ang dali na po ngayon. Dati talagang hirap unawain ng Bible. Ngayon, hindi sa madali. Ang dami na pong resources, ang daming way. Talagang katamaran na lang natin. No? Talagang kawalan na lang ng sigasig na saliksikin ng salita ng Diyos. Pero ang dami po. Okay? Kung wala na pong tanong kasi may board meeting pa after nito, please keep on praying for the church. No? Na patuloy tayong lumago not only in quantity but the quality. Bakit? Pag po may kalidad, mas madali po siyang dumami. Halimbawa po ang isang puno, kahit marami po yung bunga, pero yung bunga po niya mabilis mabulok. Hindi po yan dadami. Pero kahit yung isang puno, iilan lang pero quality yung bunga. No? Pag kinuha mo yan, yung buto niyan, pag tinanim mo, quality din. Mas madali. So individually, corporately, maghasa po tayo. Hasain natin yung sarili natin, our spirits, no? Huwag po tayong maghasaan tayo yung nagkikiskisan. Maghasaan po tayo ng talino, maghasaan po tayo ng character, no? At makikita naman ng labas kung sino talaga ang Diyos dito sa GIOS. Hindi po natin yun kailangang puwersahin. Ang bunga, hindi naman niya kailangang puwersahin. Ang puno, hindi naman niya kailangang puwersahin yung sarili niya para mamunga. Mamumunga at mamumunga siya in time, on time, kapag, natatandaan niyo po yung teaching, sino lang ang pwedeng mamunga? Nakalimutan na, yung mature. Wala pong namumungang punong immature. Mature lang ang pwedeng mamunga. Let's pray. Father, we thank you and we commit everything that we have discussed this morning, these 50 minutes. Lord, thank you for allowing us to go back to the reality and to the truth that only your words can satisfy us. Only your words would be our source of truth. And Lord, your truth will always set us free. So Lord, palayain niyo po kami sa katotohanan na kami ay mga anak mo. Palayain mo kami sa katotohanan na kaya naming gawin, na tandaan ang salita mo. Hindi kami magpapalimit sa edad namin, sa mga marami naming isipin. Lord, teach us to desire more of you by reading your words. Your words that is good for teaching, reproofing, for rebuking, Lord God, for us to do what is good
according to your will. Lord, equip us, empower us by your words. Teach us to be serious, Lord God. Teach us to be serious in reading your words. Because your words are the lamp unto our feet and light to our path. Your words are our bread. Your words are our needs. It is the water that will quench our thirst. Lord, yung salita mo ay buhay sa amin. So Lord, sa Kanya na nanlulupaypay ngayon, I pray that you will strengthen him or her through your words. Sa pamamagitan ng salita mo. Sa pamamagitan ng salita mo. Because there's power in your words. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless everyone.